Isang salita ng payo para sa lahat sa labas, ay ang hindi kailanman maliitin ang sinuman. Sa ibabaw niyan, huwag nang mambuli ng sinuman. Kasi, maaari itong bumalik upang kagatin ka sa likod. Kaya huwag kahit minsan, kahit naisipin ang pagkakaroon ng kasiyahan, na makakatakas ka sa pang-aapi ng isang tao. Bakit? Well, malalaman mo na sa kwento ngayon. Maligayang pagdating sa pagpapabalik ng pelikula. Sa video ngayon, dadaan sa 2005 comedy, superhero na pelikula, Mataas ang Langit. Oras na para alalahanin. Simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa kalooban. Anak ng dalawang superhero na magulang. Ay ang mga magulang ay ang Commander at Jetstream, ang pinakamalakas na superhero sa mundo. Inaasahang makakasama sila ni Will balang araw sa pagliligtas sa mundo. Ngayon ang unang araw ni Will sa Sky High. Ang Sky High ay isang mataas na paaralan para sa mga superhero. Nakatanggap ng tawag ang ama ni Will mula sa mayor. Kailangan niyang umalis kasama ang nanay ni Will para iligtas ang mundo. Gayunpaman, bago siya umalis, hinahayaan niya, malalaman na karamihan sa mga estudyante sa high school ay mas malamang na magkaroon ng isang superhero. Ayaw ng mga magulang, gagawin ni Will. Kaya pinayungan niya itong huwag masyadong magpakitang gilas pagkaalis ng kanyang mga magulang. Sa susunod na eksena, bubuksan ng balita sa TV. At kasama ang kanyang childhood friend na si Layla. Pinapanood ng mga magulang na sinisira ang higanteng robot, rampaging sa buong bayan. Pagkatapos ng laban, kinuha ng commander ang ulo ng robot bilang souvenir. Susunod na eksena ay nagpapakita Will at Layla na sumakay sa school bus. Susubukan ni Will na maging low profile sa bus. Ngunit hindi ito gumagana, at nakakakuha siya ng espesyal na pagtrato sa bus. Pagkatapos ng huli, sa lalong madaling panahon bilang isang board na pagtanto nila na ito ay hindi isang normal na bus. Ang bus ay nagmamaneho mula sa isang rampa at bumagsak. Naging dahilan ng pagsigaw ng lahat ng estudyante sa bus sa takot. Pero biglaan, ang bus ay naging isang eroplano at lumipad palayo. Doon nang wala sa oras, makarating sa high school na lumulutang sa langit. Sikreto ang lokasyon ng paaralan, para maiwasang matuklasan ito ng mga kontrabida. Ang mga sariwang estudyante, makita ang marami pang matatandang estudyante sa campus, gamit ang ibang superpower. Ang ilan sa kanila ay makikitang lumilipad. Ang ilan ay makikita gamit ang laser vision. At ang ilan ay may kapangyarihang eye freeze ang mga tao. Tinatanggap ang mga freshmen sa campus ng isang grupo ng mga cheerleader. May cheerleading. Gayunpaman, sa pagtatapos ng gawain, napagtanto ng grupo ng mga bagong estudyante. Isa lang itong cheerleader, na nagtataglay ng kapangyarihang duplicate ang iyong sarili. Mukhang mabait ang cheerleader. Gayunpaman, hindi lahat ng iba pang mga mag-aaral ay tila malugod na tinatanggap. Kahit Sky High may mga bully. Tulad ng bawat paaralan sa mundo. 2 bully ang lumapit sa grupo ng freshman. In demand ng $15 na bayad mula sa bawat estudyante. Luckily para sa freshman, pinaalis sila ng student body president. Parang hindi maalis ang tingin niya kay Gwen. Ay nabighani kay Gwen sa unang tingin. Labis na ikinadismaya ni Layla. Bago magsimula ng klase ang freshman, kailangan nilang dumaan sa power test. Ang resulta ng pagsusulit, ang magpapasya kung sila ay magiging mga bayani o mga sidekicks. Bawat estudyante ay umaakyat sa entablado at gumaganap ng kanilang superpower para sa guro. Na pagkatapos suriin ng lahat, nagpapasya kung saang grupo sila kabilang. Walang choice si Will, ngunit upang magtapat sa guro, na wala siyang ideya kung ano ang superpower. Hindi siya pinaniniwalaan ng guro, at ibinaba ang isang kotse sa kalooban. Drop flat just in time para hindi mapatay. Nakikita ito, naniniwala sa kanya ang guro, at nagtatalaga ng kalooban na maging sidekick. Sa opisina ng nurse, sinasabi niya sa kalooban ng mapanlinlang na posibilidad, na hindi siya maaaring bumuo ng mga superpower. Parang Sky High's bus driver lang. Pagkatapos ng klase, nagpasya si Will na sabihin sa kanyang ama ang katotohanan tungkol sa walang anumang superpower. Gayunpaman, bago niya masabi sa kanya, dinala siya ng kanyang ama sa lihim na sanctum. Ang sikretong sanctum ay pinalamutian ng siyentipikong kagamitan sa mga souvenir mula sa pinakamalaking laban ng mga magulang. Nakikita ang mga ito
Wala nang lakas ng loob na sabihin sa kanyang ama, na hindi niya alam kung anong superpower ang mayroon siya. O mas masahol pa, walang superpower. Samantala, ang ulo ng robot mula sa labanan sa umaga. Nakaupo sa isang upuan sa lihim na saktong. Sa pamamagitan nito sa mga mahiwagang individual. Panoorin si Will at ang kanyang ama mula sa isang monitor. Kinabukasan sa klase, sidekicks ang pinag-uusapan ng mga estudyante. At gustong malaman ng isang estudyante, kailan pipiliin nila ang kanilang mga pangalan ng superhero. Labis sa kanilang pagkabigo. Ito pala, ang mga sidekicks ay hindi nakakapili ng kanilang sariling mga pangalan o mga costume para sa bagay na yon. Ang lahat ng ito ay napagpasyahan ng bayani na kanilang ipapares. Pagkatapos ng graduation, ito pala, ang guro ay dating commander sidekick. Ngunit nadismaya siya nang malaman yon. Hindi man lang siya binanggit ng mga magulang ni Will. Nagsisimulang mag-adjust ang mga mag-aaral sa buhay sa taas ng langit. Habang natututo silang gumamit ng iba't ibang gadget, tulad ng mga lambat at utility belt, at kung paano baguhin ang mga ito sa mga costume at pose. Makikipagkaibigan sa ibang sidekick sa klase niya. Isang gabi doon sa bahay niya nag-aaral. Kapag umuwi ng maaga ang papa niya, nakilala niya ang mga kaibigan ni Will at natutunan ng tungkol sa kanilang mga kapangyarihan. Ay iyon ay napaka-underwhelmed, at nagsasabi ng kalooban, na walang masama sa pagiging sidekick. Pilit niyang inaalala ang pangalan ng sarili niyang sidekick. Ngunit natagpuan ng kanyang sarili na hindi kaya. Sa wakas ay makakalap ng lakas ng loob. To tell his dad na sidekick din siya. It really disappoints ang kanyang ama. Nagagalit ang commander, at hinampes ang kamao sa counter ng kusina. Nagiging sanhi ng pagtalo ng lahat ng mga bagay dito. Kanyang ama, pagkatapos ay sinisisi ang guro na nagbigay ng pagsusulit. Thinking na ginawa lang niyang sidekick si Will. Out ng pettiness, kinuha niya ang telepono para tawagan ng paaralan at magreklamo. Ngunit siya ay masyadong galit upang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. At nauwi sa pagkawatak-watak ng telepono. Well, sa wakas ay nalampasan ng kanyang galit na ama. He tells him na hindi niya kasalanan ng teacher niya. The truth is wala lang siyang powers. Will's tatay, desperadong sinisiguro sa kanya yon. Tiyak na darating ng araw kung kailan siya magkakaroon ng kapangyarihan. But Will says na wala siyang pakialam. Proud siyang sidekick. Sinisikap ng kanyang mga magulang na harapin ang kanilang pagkabigo. Sa kalaunan ay nagpasya sila na maging isang pamilya. Ay kasing halaga ng pagiging isang superhero na pamilya. Sa susunod na araw, ang mga bully sa paaralan, gamitin ang kanilang kapangyarihan upang kunin ang driver ng boss. Sa kabila ng walang kapangyarihan, tatayo si Will sa pulis. Ngunit hindi ito lumalabas na isang magandang ideya. Gayunpaman, ito ang sandali na napagtanto natin yon. Will ay hindi masyadong mabait sa pananakot. Basta, sa pamamagitan ng pag-alam na kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Tumayo siya sa kanila, at tanghal iyan. Ang mga pulis ay naghihiganti. A trip will cause him to drop his food on the Warren. Si Warren ay isang superhero at isang kontrabida. At ang tatay ni Will ang isa, na nagpakulong sa tatay ni Warren. Nagagalit siya sa kalooban dahil sa paghahagis ng pagkain sa kanya. At patuloy na naghahagis ng mga bolang apoy sa kalooban. Sino ang umiiwas? At sino subukang tumakas sa pamamagitan ng pag-crawl sa ilalim ng mga mesa? Kailan tatayo ang mga kaibigan ni Will para ipagtanggol siya? But end up cause Warren to turn his galit sa kanila. This really upsets Will at itinaas niya ang mesa. Nakatayo si Warren sa ere. Ito ang sandali na inihayag niya ang kanyang superpower. Ihahagis ang mesa sa kisame, habang sinisingil ni Warren ang kalooban. Gumagamit si Will ng fire extinguisher para patayin ang kanyang apoy. Dumating ang principal at ipinakulong silang dalawa. Gagawin ni Will ang lahat para makipagpayapaan kay Warren. Pero hindi lang ito tungkol sa kanilang dalawa. Ang mga tatay nila ang kalaban, hindi sila. Gayunpaman, ayaw ni Warren na makipagpayapaan sa kalooban. Kailan uuwi? Tuwang-tuwa ang kanyang ama sa pag-aaral. Ang kalooban ay may mga superpower. At niregalo niya siya sa Xbox sa pamamagitan ng laki ng robot. The mystery duo plots the revenge. Sa susunod na araw ay ililipat ang mga klase para sa superhero. Sa kanyang unang klase,
makikipagtulungan kay Gwen sa pagbuo ng freeze ray. Gayunpaman, napatunayan niyang walang pag-asa sa teknolohiya. So ginagamit ni Gwen ang powers niya para itayo ito para sa kanya. At tanghal iyan, nakaupo si Will kasama si Gwen at ang mga kaibigan niya, na hindi pinapayagan ng mga kalooban ng ibang mga kaibigan na sumali. Sidekicks kasi sila, masama ang pakiramdam. At tinanong niya si Layla sa papel, parol o paboritong restaurant para makabawi sa kanya. Ito ay, nang marinig niya ang isa niyang kaibigan na humihingi ng tulong. Pagliko sa kanto, makakakita ng mga pulis na nagpupuno sa kanyang mga kaibigan at sa mga locker. So tumayo na naman siya sa pulis, at pinapalis ng pulis ang kanyang mga kaibigan. Will's friends makipagpustahan sa mga bully. Kung mananalo si Will sa larong iligtas ang mga mamamayan laban sa kanila, iiwan nila ang mga sidekicks para sa natitirang bahagi ng taon. Sa laro, ang mga mannequin ay inilalagay sa mga sitwasyong mapanganib, at ang pangkat ng mga bully ay mga kontrabida. Si Will at ang kanyang partner ang bida. Kailangan nilang iligtas ang mga mannequin. Bago sila masira, si Will ay ipinarace kay Warren. Sa sandaling magsimula ang laro, patuloy lang itong na-knockout ng mga bully. Sa huli ay napagod siya dito at sinuntok ang sahig. Pagpapadala ng mga kontrabida na lumilipad kahit na mabilis na tinali ang isa sa mga kontrabida. Habang binabato ni Warren ng mga bolang apoy ang natitira. Mga kontrabida, heal sa kalooban upang isave ang mga mannequin, na siyang tanging paraan upang manalo sa laro. Gayunpaman pagkatapos ay ang iba. Nagsimulang tumakbo ang kontrabida sa paligid ni Warren. At nagsimulang lumala si Warren. Habang sinisipsip ng kapangyarihan ng mga kontrabida ang kanyang oxygen, nakikita si Warren sa gulo. Nagpasya si Will na iligtas siya at pagkatapos siyang iligtas, ihahagis ni Will si Warren sa mannequin. At iniligtas ito mula sa pagkawasak. At ito, si Will ay pinasaya ng mga estudyanteng nanonood ng laro. Ito ang link na pinupuntahan niya, para mailigtas ang mga kaibigan niya sa mga bully. Siya ay tumatagal ng isang mapanganib na laro, at tinuturuan ng leksyon ang mga bully. Kailan uuwi ay nakita niya si Gwen sa kanyang kusina. Pagkatapos ay nanatili si Gwen para sa hapunan. At natuwa ang buong pamilya. Masaya silang magkasama. Iniimbitahan ni Gwen ang mga magulang ni Will sa homecoming dance, bilang panauhing pandangal. Samantala, mag-isang nakaupo si Layla sa paper lantern. Naghihintay ng kalooban. Kanina pa siya nandoon. Lumapit sa kanya ang isa sa mga waiter. Nakakatamad pala. Nag-uusap sina Layla at Warren at nagkakilala. Tatanungin si Gwen sa pag-uwi at sabi niya oo. Ang susunod na araw ay magkikita si Layla sa hintuan ng bus. Imbes na magalit siya sa pagtayo niya, nagpasya si Layla na tanungin si Will sa sayaw. Gayunpaman bago siya magkaroon ng pagkakataon, tuwang-tuwang sinabi ni Will sa kanya na pupunta siya sa sayaw. Kasama si Gwen. White on a smile, Layla kunwaring masaya para sa kanya. Pagkatapos, nagsisinungaling siya sa kalooban. Uuwi daw siya kasama si Warren. Magagalit si Will. This news kasi may konting history siya kay Warren. At tinuturing niyang kaaway si Warren. Galit sa kalooban. Nakaupo si Layla kasama si Warren sa tanghalian. At sinabi sa kanya yon. Sabay silang uuwi, bago pa masabi ni Warren. Lahat ng kaibigan ni Layla ay nakaupo sa paligid niya. And happily pumayag na sumama sa kanya. Sa sandaling napagtanto niya kung magkano ang pagpunta sa prom kasama si Layla ay makakaabala kay Will. Pagkatapos ng klase, sa araw na iyon, magdaraos ng party sa bahay niya. Habang wala ang kanyang mga magulang. Sa panahon ng party, dadalhin ni Will si Gwen sa lihim na sanctum. Habang naghahalikan sila, isa sa mga souvenir ay ninakaw sa background. Natuklasan ni Layla ang party nang hindi sinasadya. At pumasok sa bahay, kung saan siya itinaboy ni Gwen. Kapag nalaman natin ang mangyayari, galit na galit siya, at itinapon si Gwen at pinalayas ang lahat sa kanyang bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, tawag niya kay Layla para humingi ng tawad sa kanya. Ngunit hindi niya sinasagot ang telepono. Nag-iwan siya ng mensahe para sa kanya. Hinihiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa papel na parol. Ngunit hindi siya nagpapakita. Sa gabi ng pag-uwi, uupo si Will sa lihim. Sa mga magulang ni Nunal pumunta sa sayaw. After rifling sa pamamagitan ng kanyang mga magulang lumang yearbook. Gagawin. Napansin ang pagkakahawig ng isa sa dalawang estudyanteng ito. At napagtanto. Ay iyon.
Nawawala ang ray gun mula sa koleksyon ng kanyang ama. Humihingi siya ng tulong sa driver ng bus, na naghahatid sa kanya sa paaralan. Samantala, anunsyo ni Gwen sa sarili niya. Ito ang pinakamakapangyarihang super being sa paaralan. She then reveals na siya talaga ang Royal Pain, ang arch-enemy ng Commander. Ginagamit niya ang ray gun na ninakaw niya sa sikretong kinanta, para gawing sanggol ang lahat ng superhero. Pero si Warren, in the sidekicks na mamahala upang makatakas sa mga lagusan. Sa wakas ay darating din sa paaralan, at humihingi ng tawad sa kanyang mga kaibigan sa pagiging hatak. Makikipag-ayos din kay Layla at maghahalikan sila. Sa hallway, Layla at ang kanyang mga kaibigan. Labanan ng kanilang mga kontrabida na kaklase. Well, susundan si Gwen. Hawak ang isang baby commander at mga braso. Ipinaliwanag ni Gwen na napakaliit niya, at itinaboy sa loob ng mga cute na klase, para sa isang kapangyarihan na nauna sa kanilang panahon. Binuong niya ang Pacifier, upang baguhin ang mga matatanda sa sanggol, na may layuning palakihin sila sa pangalawang pagkakataon, bilang mga kontrabida. Ngunit dahil sa panghihimasok ng Commander at Jetstreams, siya mismo ay napapailalim sa sinag, at pinilit na buhayin ang kanyang pagkabata bilang Gwen. Ngayon una sa lahat, gusto niyang sirain ang Sky High, para sa hindi pagkilala sa kanyang henyo. Siya ay hinihintay ng maraming taon, upang sa wakas ay magawa mo ang iyong sarili na makaganti. Will shows up, binasag niya siya sa ilang pader. Layla at ang kanyang mga kaibigan, talunin ang mga kontrabida nilang kaklase. Pero nalaman nilang sinasabotahe ni Gwen ang anti-gravity system ng paaralan. Ibig sabihin babagsak ang paaralan sa langit, at mawawasak sa mga piraso. Kaya kung hindi sila makatakas, lahat sila ay mamamatay. Nagtutulungan ng mga sidekicks para makarating sa device. Sa away nila ni Gwen, itatapon sa bintana, at nahulog sa lumulutang na campus. O ilang sandali pa, lilito sa labas ng bintana na lumilipad, gamit ang kanyang mga superpower. Sa wakas kayanan niyang talunin si Gwen. Natalo ng driver ng bus sa labas si Gwen. Sinusubukan ng mga sidekicks na nakawin ng mga sanggol, kapag pagkatapos ay i-on ang kanyang device ng malayuan, at nagsimulang bumagsak ang paaralan. Lilipad agad sa ilalim ng school, at gumagamit ng superpower para umangat sa paaralan. Ngunit ito ay sobra para sa kanya. Gaya ng itsura, ang paaralan ay malapit nang bumagsak sa lupa. Kanyang mga kaibigan, pamahalaan upang i-deactivate ang device na nagpapahintulot sa paaralan, para mabawi ang antay nito. Kakayahan ng gravity. Will at ang kanyang mga kaibigan di-pacify ang mga guro at mag-aaral, na sa wakas ay nakilala ang mga sidekicks, at ang kanilang mabubuting gawa. When in Ergang ay ipinadala sa detention, at kalaunan ay makulong dahil sa kanilang mga krimen. Ganito ang isang batang lalaki, na pinaniniwala ang walang superpower, nagtatapos sa pagliligtas sa kanilang buong mundo.